Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Megan Mamiling. Kamusta kayo lahat dyan guys? Long time no chika-chika. So yan, tingnan niyo yung mukha ko. Parang palaking-palaki na pati yung ilong ko. Tumataba yung mukha ko pati yung ilong. Parang lumalaki din yung ilong. Parang tumitunos na talaga. Kasi masaya ako kasi na tumataba ako guys. Parang nag-gain ako ng 5 kilos ngayon. Yeah, from 34, 35. Parang mag-40 na ako. I'm so happy. Kasi matagal ko nang pinapangarap na magkalaman na tumataba ako konti. Yan. Na ano na sa akin ba? Nakamtan ko na, charot. Kasi sa vitamins na ininom ko, yan, tumatalab talaga sa akin yung vitamins na yon. So, nasa TikTok shop ko, mamiling yung vitamins na iniinom ko, guys. So, ayan guys, chika tayo ngayon. Kasi matagal na kung hindi nakapag-chika sa inyo, of course, then may time akong mag-chika-chika ngayon. Masaya lang ako, then excited. Parang yung feelings ko na halong-halo na ngayon kasi ilang days na lang maging Mrs. na talaga ako. Mrs. Hindi na ako single mom, hindi na ako basta maging Mrs. na talaga si Mamiling na before makita nyo lang na lagi akong broken hearted, laging umiiyak sa harapan nyo dito sa social media, dito sa YouTube. Yeah. Yung sabihan pa ako na OA, iyakin, dramatic, ganun. Dahil sa mga kadramahan ko naman before sa buhay ko, daming kadramahan na nangyari. Alam niyo talaga yan sa mga followers ko before pa, di ba? Umiyak ako sa inyong harapan, yung mga problema ko, lahat-lahat. So, parang ito kasi yung YouTube na before yung pinaglabasan ko ng sama ng loob, ganun ba? Yung may kausap ako. So, God is good kasi temporary lang pala ang lahat. Lahat ng mga pagsubok, problema sa ating buhay is temporary lang lahat. Kaya, malagpasan lang. So ngayon, God is good. Na ito na yung buhay ko. Unang-una, hindi ako malimutan yung tumulong sa akin. Of course, una kay God. Kasi lahat naman, kung ano meron tayo, lahat na nangyari, lahat ng ganyan sa buhay is si God ang talaga, dahilan. Yeah. God is good all the time. Yun yung masasabi ko. Yeah. Sa mga naghirap din dyan, lumalaban sa buhay, God is good all the time. Sa mga naghirap dyan, mga pagsubok sa buhay, malagpasan din yun yan. Kasi yan din ang naranasan ko. So yan guys, magpasalamat talaga ako sa taong tumulong sa akin. Diba? Sa mga taong tumulong sa akin. About sa aking fiancé ngayon, kaming ng kasal ko. Hindi ko talaga siya malimutan. Si Ate Beth, na friend ko dito sa YouTube. Hindi ko talaga siya malimutan kasi siya yung parang dahilan din na kita kami ba. Kasi alam niyo naman na wala sa plano ko. Before lang, ipagdasal ko lagi na, Lord, sana pag before ako mag-30, kasi malapit na ako mag-30, isang taon na lang, mag-30 na ako next year, di ba? So, yun yung pagdasal ko na before ako mag-30 na, ikasal na ako. Yeah. Kasi gusto ko na ma-settle down, gusto ko nang may matawag akong family, may matawag ng ama. Anak ko ba, may daddy na siya, ganun, na matawag siyang daddy, may mag-alaga sa kanya, na maka-feel siya na may ama. So, ako din, gusto ko din na magiging settle, ang buhay ko ba? Kasi 30 na, ganun. So, yan, God is good kasi parang sinagot lahat ni God yung mga prayers ko. Answered prayers talaga. So, gumamit siya ng ibang tao na ganun. Unexpected man yung pagkikita ng fiancé ko. Yung, alam niyo yan, na sabi ko na sa inyo na unexpected. Hindi ako naghanap. Hindi ako pero yan, kusang dumating. Parang destiny. Yun namang sinabi ng fiancé ko na destiny talaga. Kasi siya mismo, hindi din siya naghanap ng ganun, ganyan. Ako, wala din. Pero, yan, nagkikita kami. So, yeah. Again, pasalamat ako kay Ate Beth sa lahat-lahat ng mga tinulong niya sa akin. Then, hindi ko siya malilimutan. At sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa YouTube at sa Facebook ko, maraming salamat sa iyong lahat guys. Sa mga followers ko, sa mga masaya na naging masaya ako ngayon, maraming salamat. I'm sure merong hindi naman masaya na naging masaya ako, pero yan, part na yan sa buhay. Hindi natin yan ma-please sila lahat. Yeah. So, focus ako sa mga taong masaya para sa akin, na sumusuporta sa akin. Yeah. Yun yung i-focus ko ngayon, priority ngayon. Maging masaya tayo sa ating kapwa-tao. Yeah. Happy lang. Kasi sobrang ng buhay ngayon. Gulo na ba? Ang daming trahedya, ganun, daming mga sa mundo. Kaya, be happy lang tayo sa ating kapwa. Ganun lang. Hindi na tayo magnega, hindi na mag-toxic. Basta ako, pasalamat talaga ako kay God sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Grabe yung mapagsubok. Alam niyo talaga yan. Na magmahal, nasaktan, iniwan, ganun, grabe. Muntikan na mamatay. Alam niyo talaga yan, mga kadarmahan ko before. So ngayon, makita niyo naman na masaya na sa Mamiling. So far, so good. Okay din yung situation ko ngayon. Wala na akong problema na
isipin pa. Before, pagising ko, problema agad. Hindi nga ako makatulog masyado dahil sa kakaisip ng problema kung ano, paano makasurvive pagkabukasan, kinabukasan, ganun. Pero ngayon guys, sarap pala sa pakiramdam na gumising ka ng walang problema, wala kang iniisip, wala mga mga toxic, ganun bitaw sa buhay mo. Sobrang sarap pa pakiramdam. At kasama ko ang anak ko, kasi yun lang naman ang anak ko, diba? Kasama ko ang anak ko lagi. Yung fiancé ko, grabe, sobrang bait guys. Sobrang, lalong tumatagal yung relationship namin. Lalo siyang pinaramdam sa amin ni Lian na mahal kami, nalagaan kami. Then wala akong red flag na nakita so far. So ipagdasal ko sana ganyan siya lagi ba, na hindi siya magbabago man siya for good, for the better. Ganun, baka better pa yung ano pa. Then kasi alam natin na hindi naman maiwasan na mag-isip ako na baka pag tapos ng kasal, yan, lumabas ang tunay na. Pero hindi, sa akin ngayon is focus na ako. Pero so far, parang totoo talaga siya kasi alam niyo na, 9 months naman siguro kami. 8 months, yeah, ganun. Wala pa man akong nakitang red flag, iba. Then kasama kami araw-araw. So, good sign na siya. Then, God-fearing, walang bisyo, hindi siya ma-into barkada, focus na siya sa amin ni Lian, sa akin. Yan. Sa kanya pa ako nakaramdam ng inalagaan guys ba, yung ay, nasabi ko na yun before. Pinaramdam talaga sa akin, priority ako, special ako, mahal ako, gano'n. Yung, sabi nila, yung foreigner ang handaan, gano'n ba? Yung mga asawa na babae, mga girlfriend na babae, mga fiancé na babae, yung mag-alaga sa kanilang partner na AFAB. Pero sa amin guys, hindi yan yeah, give and take lang kami. Morning, siya yung mag-alaga kay Lian, nagluto ng breakfast, gano'n, nasabi ko na yun. Magising na ako, may milk na sa tabi ko, gisingin na ako, may pagkain na. Then sa afternoon, minsan sa labas man kami kain. Pero sa evening, ako na naman magluto pang dinner namin. Then maghanda naman ako ng pagkain sa amin. So ganun lang yung buhay namin dito, is partner. Parang partner ba, walang boss, walang ganun guys. So then pag ako magluto, siya yung manghugas ng pinggan. Ganun kami, magtulungan. Walang hindi yung sabi nila dapat ikaw yung mag-alaga sa partner mo, ganun, para hindi ka iwan. Hindi guys, para sa partner ko, sabi niya, hindi yan ganyan, dapat magtulungan kasi partner kayo, mag-asawa, ganun. Then, yan, ayaw naman niya akong ma-stress ako. So, yan, God is good all the time. Kahit maraming mga hindi din masaya naging masaya ako ngayon sa aming relationship, maraming hindi din supportive dahil sa agwat ng edad namin. Yeah, ganun din. Sabi, may narinig din ako. At yung fiancé ko, sinabihan siya na, baka daw, habol ko, pera, then green card, ganun. Yeah. Yung daming nagsabi sa kanya yan, guys. Ako, sa akin din mismo, ganun. Habol lang daw pera. Agoy, hindi naman yun lang. Hindi talaga pera yung ko, kasi alam ko naman mag-discarte. Sa ngayon pa ba ako ganun nga, may lisensya na ako, pwede naman ako maghanap ng trabaho, ganun. Then malaki na si Lian, di ba? So, ang hanap ko talaga is yung, ganito yung pinaramdam sa amin na mahal kami ng anak ko at tanggap kami. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi ako nagmatter lang about sa pera. Then about sa green card, ganun, no. Wala naman akong pumunta talaga sa ibang lugar. Sa akin lang, kasama kong anak ko, kung saan ang comfortable life. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Happy life. Simple life. So, sa ngayon, kung anong gusto ng partner ko, kung punta kami ng ibang lugar, kung dito, go with the flow lang ako. Importante, walang problema na isipin pa, di ba? So, yeah, sabi nila ganyan, hindi daw dahil sa edad namin, ang agwat namin parang 60, man siya. Pang kalahati din agwat namin, guys, kasi magta-30 naman ako, din siya 60 plus ganun. So, wala naman sa edad yan, sa pagsasama, pagkaintindihan, pagmamahalan, sa tanggap, ganun yun ang basihan, hindi sa edad. Yeah. Parang wala naman sa pagsama namin, wala akong na-feel na nailang ako dahil sa edad, wala. Hindi guys, then ang anak ko, grabe, talaga niya, pinaramdam talaga na sarili niyang anak yung si Lian. Yun ang mahalaga, diba? Then mahaba na itong checka natin. Ayan, hindi na ako mag-mind sa mga ibang tao, anong masabi ng ibang tao. Mahalaga ang pagsama namin, wala kaming, hindi kami nangialam sa buhay ng ibang buhay. Yeah. Hindi kami mananghingi ng anong mga bills namin, wala kami nirabiyado ng ibang tao, ganun. So, hayaan na lang sila. Basta, alam naman talaga ng fiancé ko, then, hindi ko naman yun ika-deny. Of course, yung pagkikita namin, unexpected, of course, sa agad-agad, mahal agad, hindi
hindi, alam talaga ng fiancé ko na wala akong attraction, wala ako lahat sa kanya, hindi ko siya mahal. Unang-una, of course, paano maging mahal agad ng pagkikita nyo lang, ganyan. Ang na-feel ko lang sa kanya, or yung pagkita namin, guys, ito lang, is parang gaan yung loob ko. Then, parang kampante ako ba din, wala akong na-feel na natakot, kaba, ganun guys, wala, parang magaan ang loob ko, parang na-feel ko na yung kabutihan sa puso niya, yung sa loob niya, ganun yun ang na-feel ko. Hindi sabot sa gwapo, yung mukha, hindi kasi may kanya-kanya yung attraction sa tao, no? Yung iba-iba yung sa mata natin ba? Wala guys, then honestly, wala, parang yun lang masabi ko. Alam ng fiancé ko yan kasi nagpakatotoo lang ako, prangka din ako, yun din ang gusto ng fiancé ko kasi ano daw ako, prangka lang ako ba? Genuine daw ako. Magsabi talaga ako anong sa isip at sa puso ko. Ayan, nagustuhan niya ako. Sa smile ko, charot. Yeah, of course, nasabi ko na yan before then. Basta. So, ngayon, sinabihin ko sa kanya, nag-assess sa akin kung ano ba talaga yung feel ko sa kanya, ganun. Yun lang. Sinabi ko na yung totoo din. Na-in love ako sa kanya na ngayon, guys. Oo, totoo na yun, na love ko na yung fiancé ko. Of course, kasi pakakasalan ko na siya. Then, na-in love ako kung paano niya ako tinatrato at yung anak ko. Doon ako na-in love. Mahal ko na ang fiancé ko. Yun ang totoo. Kasi, the way niya kami tinatrato, minamahal, pinahalagahan, doon ako na-in love. So, mahal ko na ang asawa ko in the future. Yung fiancé ko. So, nagtanong na kung mahal ba ko yung fiancé ko, baka pira lang habol, ganun. Yes, mahal ko siya. Sa kanyang pagtrato sa amin. Yeah. Tinamdam sa amin ni Lian na mahalaga. At minahal kami. Tanggap kami, lagaan kami. Doon ako na in love. So, wag na kayong pa dyan na baka wala akong feelings. Mahal ko siya. At proud ako. Nakita ko naman, di ba, na pakita ko sa social media, sa buong mundo na, yeah, may fiancé, ganun. Hindi ko niya siya ikahiya. Hindi. Kahit sa laking agwat ng edad namin. Kasi mahal ko siya dahil mabait siya. At mabuting puso. So, hindi ako nagmatter sa pera, sa status, or sa mukha, or sa edad. Alam niyo naman yung mukha ng ama ng Lian. Yung ama ni Lian, di ba? Bata pa rin yun. Ano pa yun? Ano ko ba? Manghod ko pa. Matanda pa ako sa ama ni Lian. Then, kung sa macho naman, sa gwapo, nakita niyo yun. So, wala ako nagbase sa mukha, sa kung ano-ano pa dyan. Kung paano ako itrato ng tama at mahalin at ang anak ko. Doon ako nakafocus. So, sa mga nag-chika dyan na, mga judgmental, ito yung masagot ko sa inyo. In love na ako. Bahala kung ano pang sasabihin nyo. So, mahaba ng chika. Again, yan lang. Ilang days na lang maging misis na talaga ako. Then, magpasalamat lang talaga ako kay God sa lahat-lahat ng mga darating pa or blessings. Pagdasal ko na magka-baby kami ulit. Kasi gusto din ni Lian na may kapatid si Lian. And mahilig ako sa bata, guys. Gusto ko yung may bata. Lalo na ngayon na sa fiancé ko, gustong-gusto niya magkaanak kami. And kaya naman ang gastusin. Kaya naman niya, di ba? Wala namang masama, di ba? Ipagdasal ko na magkaanak kami. Para malaki-laki din yung family ko. May kapatid na si Lian. And sana ipagdasal ko na si Lian, ma-adapt si Lian kasi yun ang gusto din ng fiancé ko na i-adapt niya si Lian. Yung para same na kami ng family name ni Lian. Kasi yung family name ni Lian is sa kanyang ama. Sana okay sa kanyang ama na mag-change si Lian ng family name. I-adapt sa aking future husband. Para okay ba? Okay ba ang for good? So, yan lang. Yan ba? Malaki na yung mukha ko. Dahil sa wala na akong stress, wala na akong problema na iniisip pa. Then, masaya ako ngayon sa aking buhay kasama ang anak ko. Then, yung fiancé ko, hindi ako binigyan ng stress, walang problema. Wala talaga. May peace of mind ako. Ganon. So, yan lang guys. Ang mahabang cheka-cheka. Yan, maraming salamat talaga sa suporta sa akin, sa aking YouTube channel. Kahit, minsan lang ako makapag-vlog na kasi wala man ako masyadong content dito. So, abangan nyo yung kasalan. Simple lang ng kasal, guys. Kasi yun ang, ko. Gusto ko, simple lang. Mahalaga, makasal kami. Kasi may plano naman kami pakasal ulit doon sa Mindanao, yung sa church wedding na yung kasama ng mga family ko. Kasi ngayon na makapunta si mama lang.
So, then, kung sino lang yung makapunta sa kasal ko, yan lang. Kasi simple lang man yung kasalan. Tapos ng kasal, may kunting salu-saluhan, yun lang. Yun ang mahalaga, di ba, mga kasal? Maging misis na talaga si Mami Ling. Yan, thanks for watching. Bye-bye. God bless you all. Come here. Say hi. God bless you all. Nah, like this. Nah, God bless. Nah, hi guys. Hi guys. Istorya sila. What's your name? Nian. Complete name. My name is Tin Mawan Pipiado Migumiano. My name is Andre Lian. Sige. My name is Andy Nian Niano. My name is Andre Lian Humawan Negumeriano. My name is Humawan Migu Miano. Andre. Andy.